Dumating din kami sa bahay. Siguradong tulog na sila nanay. Nagpaalam ako ng maayos kay Anthony at ganun din siya sa akin. See you tomorrow. Anito, marahan akong tumango at isinara ang pinto ng kotse. Ibinaba ni Anthony ang windshield. Kumaway ako sa kanya hanggang sa umalis na ito ng tuluyan. Nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Siguradong mahimbing na ang tulog ni na Karen at nanay. Hindi ko na binuksan ang ilaw para hindi na sila magising. Kinuha ko ang phone at sinilawan ang daan ko papuntang kwarto. Halos mabitawan ko na ang hawak na cellphone nang biglang sumulpot sa harap ko si nanay. Agad ako napahawak sa dibdib ko sa labis na gulat. Ano ba, nay? Nakakagulat ka naman? Sabi ko. Binuksan ni nanay ang ilaw at lumapit sa akin. Ibinaba ko ang phone sa lamesa at kumuha ng tubig. Bakit ngayon ka lang? Akala ko ba saglit ka lang aalis? Anong oras na Pinag-alala mo ko. Sunod-sunod na sabi ni nanay. Nay, nandito na ako. At saka huwag ka mag-alala. Wala naman ako ginagawang masama. Sagot ko. Chloe, umamin ka nga sa akin. May nobyo ka na ba? Halos may bug ako ang iinumin ko sana na tubig. Nay naman, huwag ka nga manggulat. Tsaka wala ko akong nobyo. Sabi ko't iniiwas ang tingin. Totoo ba yan sinasabi mo? Bakit may kotse na huminto sa harap ng bahay natin? Sino ba yun? Ayaw talaga akong tantanan ng tanong ni nanay. Nanay, matulog na tayo. Pagod na ako. Itinulak ko si nanay papuntang kwarto. Huminto si nanay at seryoso ako nitong tinitigan. Malaman ko lang na may ginagawa ka masama. Umanda ka sa akin. Ayoko malaman na ibinebenta mo sarili mo para lang magkapera. Nagulat ako sa sinabi ni nanay. Nay naman, di po ako nagbebenta ng katawan. Virgin pa rin ako at saka hindi ko papayag na sirain ko ang buhay ko para lang magkaroon ng pera. Mas gusto ko pa rin na pagtrabahuan ng pera na panggastos natin sa araw-araw. Mahabang paliwanag ko. Nakahinga naman ang maluwag si nanay. Ito ang tandaan mo, Chloe. Kahit na mahirap lang tayo, ang mahalaga ay magkakasama tayong pamilya. Gumawa ka ng tama at siguradong uunlad din ang pamumuhay natin. Marahan akong tumango at ngumiti kay nanay. Matulog na tayo, nay. Sabi ko, mabuti pa nga anak. Anya, nawala din sa isip ni nanay ang nakita niya kagabi. Excited na pumasok ang kapatid ko sa school. Hinatid ko pa siya. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko. Ngayong araw ako magsisimulang magtrabaho kay Anthony. Sinabi nito na sa company niya ako pumunta. Ang totoo ay kinakabahan ako. Ngayon lang ako makakaranas ng ganito at first time ko rin na magkaroon ng fake boyfriend. Kaya hindi ko alam ang gagawin. Mag-back out na kaya ako. Pero kada may isip kong itsura ni Anthony na nagmamakaawa sa akin, hindi ko maiwasan na hindi siya pagbigyan. Inis na napasabunot ako sa buhok. Ang gaga ko kasi. May lumapit lang sa akin na gwapong lalaki, pumayag agad ako sa alok niya kahit wala naman na akong experience kung paano ba maging girlfriend. Bumaba ako sa isang malaking building. Lumapit ako sa guard at tinanong kung pwede ba akong pumasok. Tinanong niya kung ano ang gagawin ko sa loob ng building. Sinabi ko na girlfriend ako ng boss niyang si Anthony. Hindi pa naniwala sa akin ang guard dahil sa itsura ko. Wala namang mali sa suot ko. Sadyang simple lang akong manamit. May tinawagan ng guard at pinapasok din agad ako. Lumapit sa akin ang nagpakilalang secretary ni Anthony. Sinamahan niya ako hanggang sa office ni Anthony. Namamangha ko sa mga taong nasa paligid ko. Sobrang busy nila at ngayon ko lang napagtanto na hindi basta-basta si Anthony Melendez. Nagdadalawang isip tuloy ako kung tama ba ang desisyon kong ito. Naliliit ako sa sarili. Nasa harapan ako ng office ni Anthony. Kumatok ako ng 3 beses. Narinig ko ang boses ni Anthony kaya pumasok na ako. Busy si Anthony sa harap ng computer niya. Seryoso ito. Lumapit ako sa kanya. Good thing, you're here already. Ay niya sa akin. Teka, aalis ka ba? Tanong ko. Bigla kasi siyang tumayo at inayos ang nasa ibabaw ng table niya. Yes, at sasama ka sa akin. Sabi niya at hinila na ang kamay ko. Naguguluhan ako sa lalaking ito. At saan naman niya ako dadalhin? Hindi na ako nagtanong pa kay Anthony. May tiwala kasi ako sa kanya. Naniniwala din ako na hindi siya masamang tao. Tahimik kami bumabiyahe hanggang sa huminto kami sa isang boutique shop. Bumaba ako ng kotse. Sumunod ako kay Anthony sa loob. Choose whatever you want. Anya sa akin. Ha? Naguguluhan kong sabi. Kumunot ang noon niya.
Hindi na ako nagsalita pa at lumapit sa mga damit. Sobrang daming pagpipilian. Napansin ko na may babae lumapit kay Anthony. Tumigil ako sa ginagawa at pinagmasdan sila. Chloe? Pagtawag sa akin ni Anthony. Lumapit ako sa kanila. May ngiti sa labing ipinakilala ko ni Anthony sa babaeng kaharap namin. This is Rhea Salvador. She owns this boutique shop. And Rhea, this is Chloe, my girlfriend. Sabi ni Anthony. Inilahad na Rhea ang kamay sa akin. Agad ko iyong tinanggap. Nice to meet you, Chloe. Don't hesitate to ask me. Ako na bahala sa'yo. Anya at ngumiti sa akin. Tinulungan ako ni Rhea mamili ng damit. Gusto ko sanang tumanggi kay Anthony pero nahihiya kasi ako na baka ma-offend siya sa sasabihin ko. Hindi ko naman kailangan ng bagong damit at saka wala sa ugali ko maging maarte sa katawan. Kahit ano na lang dyan ay pwede kong suotin. Hindi pumayag si Anthony at gusto niya na babagay sa kanya ang babaeng katulad ko. Maraming pinamili si Anthony para sa akin. Nahihiya talaga ako kay Anthony pero para sa kanya ay deserve ko ang lahat ng binibigay niya sa akin. Tinanggap ko na lang para hindi pagmula ng away namin. Pero paano ko ipaliliwanag kay Anthony at nanay ang lahat ng ito? Ayoko mag-isip sila ng masama sa akin. Kumain kami ni Anthony sa isang sikat na restaurant. Halos malula ako sa laki ng babayaran ni Anthony na foods namin. Hindi ko kaya magbayad ng libo-libo para lang sa isang pagkain. Pangilang buwan sweldo ko na iyon kung tutuusin. Habang nasa loob kami ng kotse ni Anthony, napansin niya ang pananahimik ko. Chloe, may problema ba? Tanong niya. Umarap ako kay Anthony. Naisip ko lang na nakakahiya sa'yo dahil kailangan mo pang bumili ng magagandang damit para lang masabi na desenteng babae ang girlfriend mo. Sabi ko at nagbaba ng tingin. Bahagyang natawa si Anthony. Nanatigan ko siya dahilan para tumigil din. Chloe, walang mali sa ginawa ko. Kung na-offend man kita, I'm sorry. Hindi sa ipinaparamdam ko sa'yo na hindi ka bagay sa akin. Trust me. Believe me, na gusto ko kung paano ka kasimpleng babae. Hindi ko babaguhin kung ano ang nakasanayan mo na. Walang mali kung magkaroon ka din ng sarili mong gamit. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa'yo. May ngiti sa labi na anya. Nawala ang masamang iniisip ko dahil sa sinabi ni Anthony. Thank you, Anthony. Bukal sa loob kong pahayag. Bumalik kami sa office niya. Masaya ako dahil nakilala ko si Anthony. Mabuti siyang tao. Unti-unti nakilala na namin ang isa't isa. Nakukuha ko na din ang tumawa at maging masaya. Dahil kay Anthony nararanasan ko ang mga bagay na bihira ko lang maramdaman. Umuwi ako sa bahay at hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag kay nanay at sa kapatid ko ang mga binili para sa akin ni Anthony. Saktong pagdating ko ay pinagkaguluhan agad ako ng pamilya ko. Ang dami nilang tanong pero hindi ako sumagot. Lahat ng bitbit kong paper bag ay inilapag ko sa ibabaw ng kama. Sumasakit ang ulo ko kung paano ko haharapin si nanay. Siguradong naguguluhan na iyon ngayon. Ngayon lang kasi ako nag-uwi ng ganitong karaming damit na halatang mamahalin at accessories na hindi ko naman hilig isuot. Pumasok ang kapatid ko at hindi nakatakas ang pagkamangha niya sa mga nakikita. Ate, saan mo ba ito nakuha? Anya't humarap sa akin. Saglit ko siyang tinapunan ng tingin. Bigayan sa akin ng friend ko. Sagot ko. Hindi naniniwala ang itsura ni Karen. Ngayon ko lang narinig na may kaibigan ka. See? Pati sila'y naniniwala na wala ako ni isang kaibigan. Sa maniwala ka o sa hindi, may nakilala ko na naging kaibigan ko sa work ko. Kaya umalis ako kanina kasi sinama niya akong mamili. Ayoko sana pero ayaw niyang tanggihan ko siya. Agad na lumapit sa akin si Karen. Ate, ipakilala mo rin sa akin yung kaibigan mo. Anito, sinamaan ko siya ng tingin. Mamili ka na lang ng gusto mo dyan. Sabi ko at lumayo sa kanya. Sure ka ate? Masaya na itong sabi. Oo, kaya tumigil ka na sa kakatanong. Katulad ng sabi ko ay may napili na si Karen na ilang damit sa kama. Tuwang-tuwa siya nagpasalamat sa akin at ipinakita kay nanay. Tahimik lang si nanay at pinagmamasdan kami. Paano kung may papaliwanag kay nanay ang lahat? Siguradong hindi siya maniniwala sa excuse ko. Bahala na. Ang mahalaga ay susubukan ko siyang paniwalain. Hinanap ng mga mata ko si nanay. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko si nanay na tahimik lang. Tinabihan ko siya. Napansin ko na parang ang lalim ng iniisip niya kaya hindi ko magawang hindi siya kausapin. Nay, may problema ba? Masuyo kong tanong. Saglit niya akong tinapunan ng tingin.
Hindi ko lang maiwasan na isipin na kung hindi ko lang nakilala ang tatay niyo, sana'y maganda't maayos ang buhay ko. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni nanay. Nay, nagsisisi ka ba na panakasalan mo si tatay? Tumingin sa akin si nanay at ngayon ay naluluhan na. Hindi ko pinagsisisihan na dumating kayo ng kapatid mo sa buhay ko. Ang dami kong ginawang mali sa nakaraan ko at kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ko na pabayaan ka at ang kapatid mo. Kahit na wala ng tatay niyo. Yumakap ako kay nanay. Salamat, nay. Dahil hindi ka nagulang sa amin ni Karen. Pati ako ay naluluhan na. Iniharap ako ni nanay sa kanya. Ngumiti siya pero halata pa rin ang lungkot. Kung sana'y kasama natin ang tatay mo, maibibigay namin ang lahat sa inyo ni Karen. Agad kong pinatigil si nanay. Huwag kang manghinayang sa taong walang ibang ginawa kundi ang saktan tayo, nay. At saka okay naman na tayo kahit na wala siya. Kaya ko na ibigay ang mga pangangailangan nyo. Titig na titig sa akin si nanay. Anak, hindi ako magagalit kung umamin ka sa akin. Nalakamat ako dahil sa sinabi ni nanay. Hindi ako pwedeng umamin dahil sigurado na hindi siya papayag. At saka para din ito sa amin. Nay, wala akong dapat na aminin sa'yo. Hinawakan ni nanay ang magkabila kong kamay. Sigurado ka? Paninigurado niya. Marahan akong tumango. Kung meron man, ikaw mismo ang unang makakaalam. Simple kong sagot. Muling natahimik si nanay. Ayokong malaman, Chloe, na may ginagawa kang masama, ha? Para lang maranasan mo ang imposibleng mangyari sa buhay natin. Agad akong dumipensa. Nay, kung tungkol ito sa mga inuwi kong damit, bigay ho talaga iyon ng kaibigan ko. Gusto niya na kahit minsan lang sa buhay ko'y magkaroon ako ng desenteng damit. Alam mo naman na simple lang ang buhay natin at alam natin pareho na mas gugustuhin ko na lang na ipambili ng kailangan natin dito sa bahay kaysa bumili ng hindi ko afford na damit. Natahimik si nanay sa sinabi ko. Nay, ang tahimik mo naman. Pansin ko sa kanya. Agad itong umiling. May naalala lang ako, anak. Anya't umiwas na ng tingin. Si tatay na naman ano. Huwag kang mag-alala, nanay. Kapag dumating yung araw na makaluwag-luwag tayo, ay pararanas ko din sa inyo ng kapatid ko magandang buhay. Ayokong manatili na lang tayo sa ibaba. Ang gusto ko'y umunlad din ang pamumuhay natin. Lahat gagawin ko para sa inyo ng kapatid ko. Maramdamin kong pahayag. Salamat, anak. Kahit na may oras na gusto kong panghinaan ay lagi mong pinapaalala sa akin na hindi hadlang ang kahirapan para tumigil tayong mangarap. Maswerte ako dahil ikaw at si Karen ay dumating sa buhay ko. Niyakap ko ng mahigpit si nanay. Mas maswerte kami ni Karen dahil ikaw naging ina namin. Sabi ko at hindi na mapigilan ng maluha. Dumating ang kapatid ko at puno ng pagtataka. Hinarap namin siya ni nanay at bahagyang natawa. Nagtatrama na naman siguro kayo, ano? Anya sa amin. May inalala lang kami ng ate mo, anak. Sabi ni nanay at ngumiti. Pumasok na tayo sa loob. Ani ko. Masaya kaming pumasok sa maliit pero puno ng masasayang alaala na bahay naming ito. Kinabukasan ay pinapunta ko ni Anthony sa company building niya. Pagkarating ko sa office niya ay katulad ng dati, sobrang busy niya. Sa sobrang bored ko ay lumapit ako sa kanya. Agad itong tumingin sa akin. Do you want coffee? Tanong ko. Yes, please. Sagot niya. Agad ako nagpunta sa pantry ng office niya. Kinuha ko agad ang mga kailangan. May ngiti sa labi ipinagtimpla ko ng coffee si Anthony. Ready na? Malakas kong sabi. Nakita ko sa ref na may nakalagay na cake kaya nag-slice ako. Pansin ko na halos hindi na tumatayo si Anthony sa swivel chair niya at tutok ito sa paperworks niya. Bilang fake girlfriend ay pinagsilbihan ko din siya, lalo na't binabayaran niya ako. Hawak ko ang coffee at platito na may slice ng cake na biglang sumulpot sa harap ko si Anthony. Munti ko nang mabitawan ang hawak ko dahil sa gulat. Bigla akong nahiya kasi sobrang lapit niya sa akin. Anthony, ibinaba ko ang hawak at hinarap siya. May problema ba? Tanong ko. Umiling siya at ngumiti. Kumunot ang noo ko. Anong trip ng taong ito? Kasama ko siyang bumalik sa desk niya. Inalapag ko sa harap niya ang coffee at cake. Agad naman itong kinain ng cake. Naupo ko sa harap niya at pinagmasdan siya. Ang gwapo talaga ni Anthony. Hindi ko may pagkakaila na sobrang attractive niyang tao.
Lahat ng napapatingin na babae sa kanya ay halata ang pagkamangha kay Anthony. Ewan ko ba sa kanya at ako pa ang nakita niya. Maraming pwedeng pagpilian at ako pa ang sinuwerte. Swerte nga ba talaga? Matapos ni Anthony ay biglang may kumatok sa pinto. Tumayo ako para pagbuksan. Akala ko yung secretary ni Anthony pero hindi. May babaeng sobrang ganda at halata sa itsura nito na galing siya sa mayamang pamilya. Irita ang tingin niya sa akin at tinulak ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Pumasok siya sa loob at ngumiti kay Anthony. Anthony, I've been calling you since this morning pero hindi ko sumasagot. Ilang araw na ako naghihintay sa iyo sa house. Hindi mo wala ako binibisita. Pumunta ako sa penthouse mo pero wala ka doon. Halata ang inis sa boses ng babae. Sino naman kaya itong bagong dating? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa Anthony. Sinagot niya ang babae. I'm sorry, Jane. Naging busy kasi ako lately. Kumunot ang noon ng babae. Busy? Kailan pa, Anthony? Tumawag ako sa secretary mo. Palagi kang wala dito sa company. Ano ba kasi ginagawa mo? Para siyang girlfriend ni Anthony kung umasta. Kano-ano ba ni Anthony ang Jane na ito? Tumayo si Anthony. Nalagpasan niya ang babae. Tumabi sa akin si Anthony. Nagulat ako nang hapitin ako ni Anthony palapit sa kanya. Jane, this is Chloe, my girlfriend. May ngiti sa labi na pagpapakilala sa akin ni Anthony. Nang magtama ang aming paningin ay ngumiti kami sa isa't isa. Agad na nagsalita si Jane. No! Sabi mo wala ka pang babaeng nililigawan. At saan mo naman napulot itong babaeng ito? Galit itong sabi kay Anthony. Jane, please. Respect my girlfriend. Wala ka na pakaalam pa sa personal life ko? Napatiimbagang si Anthony. Halata ang tensyon sa kanilang dalawa. I'm your friend, Anthony. Parang suko na nitong sabi. Naluluha pa ang babae. Hindi nagpatinag si Anthony. Exactly. You're just my friend. And besides, hindi ko kailangan sabihin sa'yo lahat na nangyayari sa buhay ko. It's my life. Kaya wala kang karapatan at huwag kang magagalit sa akin dahil lang nalaman mo na may girlfriend na ako. Sabi ni Anthony. I don't believe you, Anthony. Is this kind of jokes? Look at her. I think she just nobody. She don't even wear casual wear. Anya, habang tinuturo ako. Agad ako napatingin sa suot ko. Wala namang masama sa suot ko ah. Bakit minamaliit niya? Naka-t-shirt at jeans lang ako. Hindi porket mahirap lang ako ay gaganituhin niya lang ako. Sasagot na sana ako ng pigilan ako ni Anthony. Siya ang nag-defend sa akin. Yes, Jane. My girlfriend is simple. And I love her because of who she is. Hindi ko kahit kailan na-imagine sa buhay ko mamili ng mamahalin ko. Biglang bumilis ang puso ko nang dahil sa simpleng salita na lumabas sa bibig ni Anthony. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Hindi natin siya ka-level. Dagdag pa nitong insulto sa akin. Hindi na ako napigilan pa ni Anthony. Kotang-kota na talaga itong babaeng ito sa akin. Miss, mawalang galang na. Hindi porkat mahirap lang ako ay may karapatan ka nang maliitin ako. Hindi ko nakasalanan pa kung ako ang minahal ng kaibigan mo. Sa akin siya una nagkagusto. Hindi mo mapipigilan si Anthony na mahalin na isang tulad ko, na kahit na mayaman siya at mahirap lang ako, wala sa estado ng mga buhay natin kung sino ba dapat na mahalin. Kung iniisip mo na pera lang ang habol ko sa kaibigan mo, nagkakamali ka dahil minahal ko si Anthony, hindi dahil mapera at mayaman siya, kundi bilang lalaki na handang ibigay ang buong buhay niya para sa akin. Hindi nakaimik si Jane. Narinig ko mahinang pagtawa ni Anthony dahilan para kurutin ko siya ng patago. Ang feeling ko din sa part na feel ko ang pagiging girlfriend ni Anthony. Sa'yo ng role ko sa buhay niya eh. Alam nga na aminin namin na wala naman talaga kami relasyon. Inis na inis ang babae at bago siya umalis ay binanggapan niya ako. Nang makita namin na wala na siya ay tsaka lang ipinakita at inilabas ni Anthony ang pagpipigil nito ng tawa. Pumarap ako sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag habang siya naman ay walang tigil sa pagtawa. Ano ba nakakatawa? Sira ulo tong lalakong to. That was impressive. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang ginawa kong girlfriend. Anya sa akin. Pabagsak ako na upo habang siya naman ay nasa harapan ko. Fake girlfriend ka mo. Halos lumabas na itong puso ko sa sobrang kaba at baka hindi ako makapagpigil sa kaibigan mo na sabihin na fake girlfriend mo lang ako. Sabi ko at umirap sa kanya. Todo ang kaba ko dahil sobrang sungit at inis pa naman ng Jane na iyon. Muntik na akong umamin. Mabuti at nagpigil pa ako. Chloe, trust me. Kahit na anong gawin ni Jane, wala naman siya magagawa. Sabi ni Anthony at bumalik sa desk niya.
Ganun ba talagang kaibigan mo? Mata pobre? Akala mo kung sinong pagmamayari ka? Kung pwede nga lang, siguro ay siya ang pumili na magiging karelasyon mo. Sabi ko, I'm sorry Chloe. I don't know what's gotten into her. At bakit nasabi niya mga bagay na iyon sa'yo. Hindi ko papayag na may gawin at sabihin siyang masama about sa'yo. Ramdam ko na sincere si Anthony sa mga binitawan niyang salita. Salamat Anthony. Ngumiti ako sa kanya. Natigilan siya sandali at ngumiti rin sa akin. No Chloe. Thank you because you came into my life. Nang sabihin iyon ni Anthony ay mabilis na tumibok ang puso ko. Patay. In love na ata ako sa kanya. Patay. In love na ata ako sa kanya. Nagsisimula pa lang kami bilang fake girlfriend, boyfriend. Inihatid ako ni Anthony pauwi sa bahay. Hindi siya pumayag na hindi ako ihatid. Pumayag na rin ako para walang gulo. Kahit anong sabihin ko ay si Anthony pa rin na masusunod. Pagkarating namin ay saktong kauwi lang din ni Karen. Nakita niya ang pagbaba ko sa kotse ni Anthony. Ilalayo ko na sana siya nang bumaba si Anthony. Ngumiti siya sa amin. Nagtataka naman ang itsura ng kapatid ko. Tumingin sa akin si Karen. Sinanyasan ko siya na ipaliliwanag ko mamaya. Pumarap kami kay Anthony. Hi, I'm Anthony Melendez. Boyfriend ni Chloe. Pinaningkitan ako ng mata ni Karen. Inilahad ni Anthony ang kamay. Lumapit sa kanya si Karen at ngumiti. Hi po, ako si Karen. Kapatid ko si Ate Chloe. Nice to meet you po. Kinuha ni Karen ang kamay ni Anthony at nakipag-shake hands. Masuyong ngumiti sa kanya si Anthony. Nice to meet you, Karen. Pareho kayo maganda na sister mo. Anya sa kapatid ko. Sus, ng bola pa. Kumagikik si Karen dahilan para kurutin ko siya. Agad naman itong tumingin sa akin at binigyan ako ng bahala ka look. Kuya Anthony, baka gusto mo pumasok sa loob ng bahay? Ayaw niya kay Anthony. Agad akong tumutol. Karen, aalis na rin ang Kuya Anthony. Marami kasi siyang gagawin. Diba Anthony? Pagdadahilan ko. No, actually, I don't have any plans for today. I'm free, so it's okay if I stay here much longer. May time din ako na makilala ang family mo. Sagot niya. Ang malungkot na itsura ni Karen ay napalitan ng saya. Napasa po ako ng ulo. Patay, malalaman na ni Karen ang tungkol sa amin ni Anthony. Bakit ngayon pa sila nagkita? Wala pa naman akong balak na ipakilala sa pamilya ko si Anthony, lalo na't hindi kami totoong magkarelasyon. Tapos itong si Anthony may balak pa na makilala ang pamilya ko. Paano kung dumating yung time na dapat matapos ng kasunduan namin? Paano ko ipaliliwanag sa pamilya ko na umpisa pa lang ay hindi naman seryoso ang relasyon namin? Naputo lang malalim kong pag-iisip ng hilahin ni Karen sa Anthony at nauna na silang pumasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lang ako. Ang problema ko ngayon ay si nanay. Kasasabi ko lang na wala akong nobyo tapos ngayon ay may kasama akong umuwi dito sa bahay. Malilintikan talaga ako kay nanay nito. Nagsisituloy ako. Dapat pinilit ko na lang si Anthony na wag na akong ihatid. Nagkaroon patuloy ako ng malaking problema ngayon. Sumunod na ako kay Anthony at Karen. Pinaupo ni Karen sa Anthony. Kumuha pang kapatid ko ng tubig at ibinigay kay Anthony. Masaya naman tinanggap ni Anthony ang basong tubig. Naupo sa tabi ko si Karen. Agad siyang nagtanong kay Anthony. Kailan pa naging kayo ni ate? At saka, paano kayo nagkakilala? Alam mo ba na sobrang sungit itong ate ko? At wala siyang sinagot sa mga manliligaw niya? Pero pagdating sa'yo, sinagot ka agad? Ano sikreto mo at nagawa mong paamuin nito sa ate ko, kuya? Sunod-sunod niyang tanong kay Anthony. Natawa naman ang bahagya sa Anthony at namamangha sa kapatid ko. Isa-isa lang, Karen. Sit ako sa kanya. Umarap sa akin ang kapatid ko at bumulong. Ang gwapo ng boyfriend mo, ate. Tapos ayaw mo pa ipakilala sa amin ni nanay. Hindi mo siya naikwento sa amin. Anya. At narinig lahat iyon ni Anthony kaya ang lalaki ay malaki ang ngiti sa labi. Agad kong sinaway si Karen. Tumigil ka nga dyan. Magkaibigan lang kami. Sabi ko. Hindi naniniwala si Karen. Kuya Anthony, magkaibigan ba kayo ni ate? Paninigurado niya. Habat talagang tinanong pa kay Anthony. Umiling si Anthony bilang sagot. Si ate? Hindi raw. So ano mo nga si Kuya Anthony? Gusto mo pa siyang itago sa amin ni nanay? Pangungulit sa akin ni Karen. No choice ako kundi ang sabihin dito. Oo na, boyfriend ko si Anthony. Ano, masaya ka na? Tumango si Karen at hinarap si Anthony.
So kuya, kwento mo nga sa akin kung paano mo nakilala ang ate? Anyat nangalumbaba. Nakilala ko ang ate Chloe mo sa work niya before. Agad nang nagsalita si Karen. Dating work niya? Naguguluhan itong tanong. Hindi ko pa kasi nasasabi sa kanila ni nanay na nag-resign na ako sa dati kong trabaho. Yes, she's the waitress and I'm one of her customers. Nakita ko siya and I said to myself that one day, I will make her mine. I introduced myself to her and that same day, hindi ko na pinakawala ng ate Chloe mo. Sabi ni Anthony habang nakatitig sa akin. Para akong hinahalukay sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Umiwas ako ng tingin dahil sa hiya. Ngayon lang ako nakaramdam na para akong kinikiliti dahil sa kilig na hatid ng mga sinabi ni Anthony. Kahit nakabaliktaran naman iyon ang totoong dahilan kung bakit niya ako unang nilapitan at yun nga ang maging fake girlfriend niya. May half-truth din naman sa kwento niya. Si Chloe naman sa tabi ko ay halos hindi mawala ang ngiti sa labi. Halata din sa kanya na kinikilig siya sa kwento ni Anthony. Naku Chloe, kung alam mo lang ang totoo. Na-love at first sight ka kay ate, Kuya Anthony? Anya sa kaharap. Marahan naman tumango si Anthony sa tanong ng kapatid ko. Well, maybe, yes. I can't take off my eyes on her. That's why I courted her. To my surprise, she agreed to be my girlfriend. I'm thankful that she came into my life now. That I need someone to take care and love me for who I am. Sabi ni Anthony habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ano ba Anthony? Mga mabubulaklak mo mga salita. Parang gusto ko na mahulog ng tuluyan sa'yo. Ito na naman ang puso ko na siya lang ang dahilan ng pagbilis nito. Malapit na talaga akong ma-fall kay Anthony. Malapit na. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba na tumagal sa pagpapanggap namin. Ang hirap ng sitwasyon kong ito. Kuya Anthony, sana hindi ka magsawa sa ate ko. Mabait at maalaga ito sa ate Chloe sa amin ni nanay. Lalo na ngayon na siya nagtatrabaho para sa aming pamilya niya. Kami ang laging inuuna ni ate Chloe, kaya wala na siyang time para magpaligaw at magmahal. Sana hindi mo iwan si ate Chloe kung maging busy man siya sa trabaho at sa aming pamilya niya. Sigurado ako na kayang suklian ni ate Chloe ang pagmamahal mo para sa kanya. Mahabang pahayag ni Karen. Nakikita ko sa kapatid ko na concern siya sa relasyong meron kami ni Anthony. Gusto kong maluha dahil ngayon ko lang narinig ang mga salitang ito kay Karen. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita, Kuya Anthony. Huwag na huwag mo sasaktan ng ate Chloe ko dahil ang nag-iisang unang minahal ni ate ay iniwan at sinaktan siya. Kaya sana'y huwag mo rin gagawin yun sa kanya. Mahal namin ni nanay si ate at ayaw namin siyang umiiyak at nasasaktan. Pati kasi kami apektado. Kuya Anthony, mangako ka na, hindi mo sasaktan ng ate ko. Sabi ni Karen. Tumingin sa akin sa Anthony at tinawakan ng kamay ko. Nalalamig ang kamay ko. Ngumiti si Anthony sa kapatid ko. I promise, Karen, hindi ko sasaktan ng ate mo. I promise that I will be the first and last man na mamahalin niya. Hindi ko pakakawalan ng babaeng mahal ko. May tumulong luha sa mata ko. Ngayon lang ako naging masaya sa simpleng usapan na ito ng kapatid ko. Ngayon, masasabi ko na sa lahat ng sakripisyo ko ay sinusuklian pa rin ni Karen ang lahat. Ako pa rin ang iniisip ng kapatid ko. Kaya ko naman ang lahat kaya habang nagagawa ko ang lahat ay hindi ako magsasawa na iparamdam sa pamilya ko kung gaano ko sila kamahal. Pinahid ko ang luha at masayang hinarap si Karen. Nagpapasalamat ako na lumaking may isip ang kapatid ko. Naiintindihan niya ang lahat sa paligid niya at lalo na ang sitwasyon ng pamilyang meron siya. Hindi rin nagtagal ay umalis na si Anthony. Hinatid pa namin siya sa labas hanggang sa mawala na siya sa paningin namin. Magkaakbay kami pumasok sa loob ng bahay ni Karen. Sobrang saya ko na nagkaroon ako ng kapatid na katulad ni Karen. Ate, sana'y huwag kang sasaktan ni Kuya Anthony. Kasi ayoko makikita kitang nasasaktan ng dahil sa kanya. Agad ko inilapit sa akin ng kapatid ko. Papayag ba ako na papasukan siya sa buhay ko kung papayag ako nasaktan niya? Karen, kahit ano man ang mangyari sa relasyong meron kami ni Anthony, ang mahalaga sa akin ay naranasan ko magmahal. At saka kung papipiliin ako, kung love life ba o ang pamilya ko, syempre kayo ang pinakaunang priority ko ni nanay. Yumakap sa akin si Karen, yung sobrang higpit. Salamat ate sa lahat ng ginawa mo para sa akin. At saka natupad na yung gusto ko. At yun ay ang makahanap na lalaking tatanggapin at mamahalin ka ng lubos ate. Mabuti na lang at pinakilala mo sa akin si Kuya Anthony.
Sigurado ako na hindi kanya magagawang saktan. Nangako pa siya sa akin at panghahawakan ko iyon. Ginulo ko ang buhok ni Karen at ngumiti sa kanya. Malapit nang umuwi si nanay at pag-uwi niya, pasalubungan natin siya na mahigpit na yakap. Sabi ko kay Karen, agad itong tumango at ngumiti sa akin. Naabutan ko si nanay na nagtitiklop ng damit. Tumabi ako sa kanya at tinulungan siya. Sandaling katahimikan hanggang sa basagin ito ni nanay. Akala ko ba wala kang nobyo, anak? Sabi ni nanay habang nakatutok ang atensyon sa ginagawa. Pagka-uwi ni nanay, inikwento sa kanya ni Karen na nakilala niya si Anthony. Sorry, Nay. Ayoko lang na mag-alala kayo sa akin. Sagot ko. Ibinaba ni nanay ang hawak na t-shirt at tumingin sa akin. May dapat ba akong ipag-alala, Chloe? Agad akong tumutol. Hindi, Nay. Ubutin tao si Anthony at sigurado ako na mahal niya ako. Hindi niya ako magagawang saktan. Pagdadahilan ko, kahit na ang totoo ay wala naman talagang namamagitan sa amin ni Anthony. Trabaho lang talaga.